Kung meron po kayong mga Biblia, maaari po bang makibukas kayo sa akin sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanata 8, talatang 35 hanggang 37. Romans chapter 8, verses 35 to 39. Kung nakita nyo na po, sama-sama nating basahin. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creations will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo po'y manalangin. Tagilang Diyos, patuloy mo po kaming samahan sa pag-aaral ng mga salita. Dalangin ko po na lubos naming maunawaan ang mga bagay na aming pag-aaralan sa umagang ito. At higit po itong makatulong sa amin upang kami mas lalong tumibay, lumakas sa aming pananampalataya habang kami po ay naglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon. May your Holy Spirit dwell within us, Panginoon, habang po kami ay patuloy na nag-aaral ng mga salita. Salamat po sa iyo pong papurit parangal sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen and amen. Pwede na po tayong maupong lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Ating pong binasang talata ay sinulat po ni Pablo para sa mga taga-Roma. At ito pong mga talatang ito ay magsisilbing inspirasyon ng bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya na tayo po ay magpatuloy sa ating paglilingkod at isipin natin sa lahat ng bagay na nangyari sa atin sa ating buhay, tayo po ay higit na mananagumpay. Sa mga manlalaro po na lumalahok sa mga pandaigdigang kompetisyon, they always wonder to themselves kung magiging winner ba sila o champion or victorious. At kapag nai-announce na po yung mga nagwagi at naigawad na yung mga parangal, mga medalya, medalyang ginto, pilak o tanso, sila po ay tinuturing na mga best of the best, hindi lang po sa kanilang mga bansa, kundi sa buong mundo. Ang buhay po natin, mga kapatid, ay maiyahalin tulad natin sa mga manlalaro. We always wonder to ourselves kung tayo ba'y magiging mananalo o mga champions sa buhay nating dinaraanan sa ngayon bilang mga lingkod ng Diyos. Pero tayo po ay mga mananampalataya and we try to live a life as humbly as we can. Kung minsan, hindi na natin iniisip na we try to grab for the gold as if it were. Sometimes we do not even think that we are champion or victorious. Pero sa umaga pong ito, pinapaalala sa atin ng Panginoon that we are more than champion, we are more than victorious because we are more than conquerors. Amen? Salamat po sa Panginoon. We are more than conquerors, we are more than champion. God says, believer, that we are more than conquerors because the victory is ours. Nasa sa atin na po yung tagumpay. Ano po yung tagumpay na yon? That was the eternal victory of eternal life. Lahat po tayo rito mananagumpay na dahil nasa sa atin ang tagumpayan ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa Psalm 44 verse 7, you are the one who give us victory and you disgrace those who hate us. Ito po ay nakasulat na sinabi ni Haring David sa awit 44 talatang 7. At sinasabi ni Haring David na ang Diyos ang nagbibigay ng katagumpayan sa atin. And He disgraced those people who hate us. At iyan din ang pinaniniwalaan ni Apostol Pablo
that we are more than conquerors, and that will be our theme for today. Believers are more than conquerors. Dalawang bagay lang po ang ibig ko iparating sa atin sa ngayon. We are more than conquerors. Number one is in the presence of all trials. Sa mga pagsubok na nararanasan natin sa ating mga buhay. Our text today begins with a question. Ang tanong po ni Apostol Pablo, who can separate us from the love of God or from the love of Christ? Paul wrote in verse 35, sabi niya rito, who can separate us from the love of God? Shall trouble or hardship or danger, famine, nakedness. Pero yung tanong ni Apostol Pablo na yon, he can easily answer. Ang sabi niya, no one can separate us from the love of God. Walang anuman o walang sino man ang maaaring makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon o sa pag-ibig natin sa Diyos. Paul knew in his heart and believed because of faith. Nasabi po ni Pablo yung mga bagay na yon that no one can separate him from the love of God dahil siya'y naniwala at nanampalataya na yung mga bagay na binasa natin kanina, hindi yun yung mga bagay na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa Panginoon. Alam naman po natin na naging buhay ni Apostol Pablo. Maaari nabasa na natin yan, napag-aralan natin, nadaanan natin, habang binabasa natin ang aklat ng Roma. Alam rin naman po natin na si Pablo ay pinag-usig. He was persecuted. He was imprisoned. And he was stoned, almost costing his life nung mga taong hindi nagmamahal sa Diyos. Naranasan din po niya ang mahubaran. He even beaten by a snake. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, these things could not separate him from the love of Christ. Paul says no, and no one can. Sana po sa atin bilang mga mananampalataya, maging katulad rin tayo ni Pablo sa kanyang pananaw na kahit ano nangyari sa atin during the past or during this time, masasabi natin sa ating sarili na wala o walang sino mang tao ang pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Kaya po tayo naririto ngayon dahil it is a manifestation of our love for our God. Amen? Naririto tayo dahil mahal natin ang Panginoon. Hindi tayo naririto para sa anong pamang bagay. Naririto tayo upang sambahin natin ang Diyos at ipakita natin sa Kanya na mahal natin siya. Who can separate us from the love of God? Sa mga susunod pong mga talata, gumawa po ng listahan si Apostol Pablo ng mga bagay na hindi makapaghihiwalay sa Kanya sa pag-ibig natin sa Panginoon. Ang sabi ni Pablo, nothing can, not only, not no one. Nabasa na po natin ang mga bagay na ito, di ba? Marahil ang iba sa atin ay napag-aralan pa ito. Pero habang napag-aaralan po natin ito, habang binabasa natin yung mga bagay na ito na isinulat ni Apostol Pablo, para bang napakahirap nating maintindihan. Paul says, shall trouble, hardship, persecution, famine or nakedness, danger or sword, can separate him from the love of God. We are more than conquerors in the presence of trials. Isa-isahin po natin itong mga bagay na ito. Number one is trouble. Ano ba yung trouble? Yung mga kaguluhang nararanasan natin sa buhay natin. Tayo pong lahat nakaranas na o dumadanas sa ngayon ng mga kaguluhan sa buhay. Amen? Hindi naman po tayo exempted riyan kahit Kristiyano na tayo. Ano ba itong mga trouble na to? Ito yung mga worry natin, stress natin sa buhay, and it affects the believers' daily lives. Naaapektuhan po yung mga pang-araw-araw nating buhay, ng mga kaguluhan na to. And as trouble goes on, it can lead to increased intensity and became a hardship. Habang pong tayo ay dumadaan sa ganitong kaguluhan sa buhay, lalo po itong nagpapalala at lalong nagpapabigat sa ating mga sitwasyon. Hardship may come because people are so worried and so stressful. Marami po sa mga Kristiyano, mga tao, kahit na
matagal lang nananampalataya, marami pa ring bagay na nagpapahirap sa kanilang mga damdamin, sa kanilang mga isipan, because they are being affected by what happened yung nakaraang taon natin. Pero ngayon, unti-unti na tayong bumabangon. Nakikita naman natin eh. Malaya na tayo, nakakapunta na tayo kung saan-saan. But hardship came because the people are so worried and so stressful. And they begin not to function properly. Kapag po tayo dumadaan sa mga ganitong matinding pagsubok, kung minsan naiisip natin na parang ayaw na natin, ano? Paginoon, ayoko na eh. Ibang gusto mo nang sumuko, ayaw mo nang gumawa ng mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Diyos. At minsan sinasabi natin sa ating sarili na siguro sapat na yung mga taon na ipinaglingkod ko sa Panginoon. Meron bang ganon? Hindi po dapat natatapos yung mga panahon na ipaglilingkod natin sa Diyos. Kasi hindi naman natatapos ang Diyos sa paggawa sa buhay natin eh. God continue to work on our lives. Kahit po anong ginagawa natin, kahit anong sitwasyon natin, yung mga napagdaanan natin, alam lahat ng Panginoon yan eh. Wala namang nalingid sa Diyos. And God will continue to love us even though kung minsan nagkukulang tayo sa Kanya, kung minsan inuuna natin yung mga bagay na hindi naman nakakapagbigay lugod sa Panginoon. Pero sabi po ni Apostol Pablo, these things could not separate him from the love of God. Paul says no and no one can. Troubles. Pangalawang bagay po, ito po yung mga uri ng mga isinulat ni Apostol Pablo na hindi makapaghihiwalay sa kanya sa pag-ibig ng Panginoon. Sana po ganun din tayo eh. Huwag nawa yung mga bagay na ito ang maging dahilan para iwanan natin yung pananampalataya natin o yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Pangalawang bagay ay persecution. Ano ba yung persecution? Yung pag-uusig. Nung mga unang panahon po ng mga mananampalataya, mga panahon na bago-bago lang kami mga Kristiyano, marami pong pag-uusig nun eh. Pero sa ngayon, hindi na po natin masyadong nararanasan yun eh. We don't suffer much persecution physically or mentally. Yung mga naranasan po ng mga unang mananampalataya. Mas mabigat po ang kanilang mga naranasan nung panahon na yon. Sa panahon natin ngayon, wala lang masyadong persecution. Most of the time, may mga Kristiyano pa nga na parang sila pa yung yung nagiging dahilan, di ba? Na ang ibang Kristiyano ay malamig sa paglilingkod. Pero sabi nga ni Pablo, in the early church, we know that from time to time, ang gobyerno ay gumagawa ng mga batas na ipinagbabawal ang Kristyanismo. They hate Christianism. Mapalad po tayo dito sa bansa natin. Bakit? Maluwag tayong nakakasamba. Maluwag tayong naipahayag kung ano tayo, kung anong uri ang pagsamba, mayroon tayo. Pero nung panahon po ni Pablo, government are against Christianity and from time to time, believers were driven out of their home, out of their house, out of the cities, and even taking their possession. Ganun po katindi yung pag-uusig ng mga panahon nung panahon ni Pablo. Sa panahon po natin ngayon, we are not being persecuted ng gobyerno natin eh. Tanggap tayo dahil tayo'y malayang bansa. Kung minsan, ang nami-persecute lang sa atin o umuusig sa atin eh, yung mga kaibigan natin, yung mga kakilala natin na hindi matanggap yung pagbabagong nangyari sa buhay natin eh. Dahil hindi niya nila tayo nakakasama sa mga bagay, sa mga limbagay na ginagawa natin dati. Di po ba? Sabihin ng mga kaibigan natin, nagbago ka na, hindi ka na nakikisama sa amin. Maraming ganyang pagkakataon eh. Kadalasan naman, kung hindi mga kaibigan ng mga kakilala, ang umuusig sa atin ay sarili nating pamilya. Sino po nakaranas nun? Lalo na kung nag-iisa ka palang nakakilala sa pamilya nyo. Talagang ipaglalaban mo yun eh. Kung hindi mo ipaglalaban yun, maaring bumitaw ka sa pagkakilala mo at pananampalataya mo sa Panginoon. Kaya nga,
sa isang Kristiyano na talagang nakakilala sa Panginoon, ipaglaban po natin yung pananampalataya natin. Ito pong nakaraang taon, marami talaga ang naging mainit sa Panginoon. Pero sad to say, marami rin po ang nanlamig. Marami yung iginibap, yung kanilang serbisyo sa Panginoon dahil kinakailangan gumawa ng mga bagay to survive during pandemic. Sabi nga ni Pablo, wala kahit anong bagay ang maaaring makapaghiwalay sa atin sa Panginoon. Kahirapan ba? Kahubdan pa? Wala kahit ano. Persecution. Pangatlong bagay po, famine or nakedness. Natural lang po na kapag ang mga Kristiyano nung panahon na yon ay pinaalis sa kanilang mga tahanan at kinuha yung kanilang mga ari-arian, wala po silang dala, sila'y magugutom at wala silang damit na maaari nilang isuot sa kanilang mga katawan. Hindi naman po natin naranasan yung mga bagay na yan. At sabi ni Pablo, hindi iyan ang makapaghiwalay sa akin sa pag-ibig ko sa Panginoon. And then danger. Ano po yung danger? Yung mga bagay na maaring mailagay tayo sa sitwasyon na makakapag-create ng takot sa puso natin. Naranasan na siguro ninyo yung malagay sa isang sitwasyon na hindi nyo na alam ang inyong gagawin. Hindi nyo alam kung saan kayo pupunta, sino inyong lalapitan. Alam niyo po, itong danger, nakakapag-create po ng takot sa puso natin yan. At maaaring sabihin natin, maaaring maghirap ako, maaaring maging ganito ako. So danger affect every believers. At talagang kuminsan kapag nang hawakan tayo doon sa takot na yon, maaaring bumaba ang level ng pananampalataya natin. Another thing is, sabi ni Pablo, sword. Ang sword po ay pinaka-lethal weapon, street weapon during that time. At sabi ni Pablo, when he speak of sword, he speak of death. Sa mga bagay po na nabanggit natin, ano po ba diyan ang maaaring magpahiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa Panginoon? Naranasan na po ni Pablo lahat ng bagay na yan. Pero tahasan pa rin niyang sinasabi na wala sinuman o walang anuman na maaaring makapaghiwalay sa akin sa pag-ibig ko sa Panginoon. Nung panahon po na yon, maraming Kristiyanong inusig o maraming Kristiyanong napatay, yet believers could and would still love God and God still loved them. Kahit po naranasan nila yung mga bagay na yon, patuloy lang minahal ang Panginoon at ang Panginoon ganun din sa kanila. Sa buhay po natin yan mga kapatid, hindi naman ganong katindi yung nararanasan natin. At hindi natin pwedeng sabihin na dahil naranasan ko yun, ayoko na. Sa ngayon, maaari natin ipagmalaki, dahil mahal ako ng Diyos, patuloy ko pa rin mamahalin ang ating Panginoon. They could not change that fact. Mahal natin ang Panginoon, mas higit tayong mahal ng Diyos. Another reality po is that we are more than conqueror in the presence of all trials. Sabi po ni Paul sa verse 36, Paul says, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Bakit po nasabi ni Pablo yon? Dahil para sa iyong kapakanan, Panginoon, we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Dahil po nung panahon na yon, ang mga Kristiyano po ay araw-araw nakaharap sa matinding pag-uusig na maaaring maging sanhi ng kanilang pagkakabilanggo or even kanilang kamatayan. Kaya po nasabi ni Apostol Pablo yun. This verse was quoted from Psalm 44 verse 22. God's people have faced persecution through generation. Sa buong panahon ng kanilang buhay paglilingkod, palagi na lang silang pinag-uusig. Walang panahon na hindi nalagay sa bingit ng kapahamakan ng kanilang mga buhay. Pero sabi ni Pablo, binitawan niya sa kanyang mga salita,
persecution, famine, troubles, and hardship would be part of the way of the Christian life. Ito pong mga binanggit natin kanina, we must not consider this as strange things. Hindi po natin to dapat i-consider na hindi pangkaraniwan. Dahil po yung mga bagay na ito, yung kaguluhan, kagutuman, at yung mga kapahamakan na sinasabi ni Apostol Pablo, di naman po talaga to ordinaryong bagay lang. Kung hindi, ito po ay bahagi ng buhay natin bilang mga mananampalataya. It is a part of our way of life. Darating at darating po ang mga pagsubok. Darating at darating yung mga kahirapan. Paul wrote these things to the new believers in Rome that they embrace Christ and the love of Christ for them. Sabi po ng iba, ang buhay daw ng mga Kristiyano ay it is a part of ease and luxury. Ang buhay daw po natin ay napakadali at punong-puno ng kasaganaan. Paul said to them, no, not necessary. Hindi po sa lahat ng pagkakataon na tayo masaya o nananagana. But in all these things na nabanggit natin kanina, we are more than conquerors. Bakit po? Dahil minahal tayo ng ating Panginoon. Yun po ang sekreto doon . Tayo'y masigit sa mga mananagumpay dahil minahal tayo ng Panginoon. That is the point God wants us to remember. Yan po yung punto na gustong ipaalala ng Panginoon sa atin. Na walang sino mang Kristiyano ang hindi magtatagumpay. Sino na po ba rito yung nagkaroon ng matinding pagsubok na hindi niya napagtagumpayan? Naririto pa rin tayo, nakatayo, sumasamba, umaawit sa ating Panginoon dahil po sa katagumpayan ay pinagkaloob sa atin ng Diyos. We can face persecution. Kayang-kaya po nating harapin yan . We can face great danger. But the love of Christ overcomes all these things. Yun po magandang balita. Dumating man po yung mga bagay na yon, lagi po nating alalahanin sa ating mga buhay na yung mga bagay na naranasan natin ay napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Amen? At dahil napagtagumpayan na ng ating Panginoon, lahat po tayo ay magiging mapagtagumpay din. Ang mga Kristiyano po hindi po exempted sa mga ganitong bagay. But even though these things happen to us, the Lord smiled to us graciously and abundantly. Hindi po tayo kinamililimutan ng ating Panginoon. 1 Peter 4:12 reminded us, yes, persecutions would come and also trials and tribulations. They were not to be considered as strange things, but they were a way of life. Yun na po yung buhay natin . Kapag ka po hindi tayo dumaan sa mga ganitong klase ng pagsubok, hindi tayo magiging mananagumpay . Meron po bang isang atleta na nanalo sa isang kompetisyon na hindi siya lumahok sa laro? Hindi siya naghirap, hindi siya nagsanay. Kaya po tinawag tayong mananagumpay dahil lahat ng pagsubok na dumaan sa buhay natin ay napagtagumpayan natin. And we are more than that. We are more than victorious because we are more than conquerors. Ano po ba ibig sabihin ni Apostol Pedro sa mga bagay na sinulat niya? Peter said, we live in a world that is full of sin. Tayo po ngayon mga kapatid ay nabubuhay sa mundo na punong-puno ng kasalanan. At yung kasalanan na yon, yung mga epekto ng kasalanan, ay nakaka-apekto po sa atin. Sino po rito hindi naapektuhan ng kasalanan ng mundo? Lahat tayo apektado . Yung mga bagay na nangyayari, mga masasamang bagay na nangyayari sa mundo natin, apektado tayo dyan . Aminin man natin o hindi. The result of sin is something we live day after day, year after year, decade after decade, or generation after generation, until the end of time. Ang mga epekto po ng kasalanan ng mundo ay nakakaapekto sa buhay natin hanggang sa panahon na tayo kunin na ng ating Panginoon.
So, ang paalala lang po sa atin ni Apostol Pablo ay maging maingat po tayo sa ating pamumuhay, sa ating mga lakad, dahil tayo ang nagsisilbing inspirasyon doon sa mga taong talagang nawawala na ng pag-asa. Tayo po ay mga Kristiyano. Excuse me po. Tayo po yung asin at ilaw ng sanlibutan. Amen? We cannot escape sin and its effect cannot escape us. Bakit po? Kasi marami pong tao ang hindi nagmamahal sa ating Panginoon. At maraming tao ang hindi nagmamahal sa mga taong nagmamahal sa Diyos. And the result is, there's always a struggle between believers and non-believers. Kaya po ganun merong kaguluhan Kasi maraming tao ang galit sa mananampalataya. Between right and wrong. Therefore, we are going to face trials. Mga taong nakakausap natin na walang pagkakilala sa Diyos, walang pananampalataya sa Diyos, doon pa lang medyo namumroblema na tayo The time na binabahagi natin sa kanila ang magandang balita ng Panginoon, most of the time tinatanggihan tayo Doon pa lang po sinusubok na tayo ng Panginoon. We are going to run into difficulties because we stand in truth on what God said is right. Dadaan po tayo sa mga paghihirap at pagsubok. Bakit po? Dahil nabubuhay tayo doon sa mga bagay na sinasabi ng Panginoon na siyang tama. Ipinaglalaban natin yun Kung ano yung tama at kung ano yung dapat gawin ng isang mananampalataya. 2 Corinthians chapter 4, verse 8 and 9, sabi doon, we are pressed on every side, but we are not crushed. Perplexed or confused, but we are not in despair. We are persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Sa lahat po ng bagay na nangyayari, masamang bagay na maaaring mangyari sa atin, may katapat po na sagot ang ating Panginoon. Nape-persecute man tayo pero hindi tayo iniiwanan. Maraming bagay na nangyayari sa atin, nasasaktan man tayo pero hindi naman tayo totally na-destroyed. Totoo naman lahat ang sinasabi ni Apostol Pablo Minsan po, sinasaktan na tayo, sinasaktan na yung damdamin natin, not physically or literally, pero madalas nasasaktan yung damdamin natin. Pero ano ginagawa natin? Puno na tayo ng kalungkutan, nakakangiti pa din tayo. Amen? Amen? Puno na tayo ng problema, patuloy pa rin tayong umaasa na yung mga problemang to, sasagutin lahat ng Panginoon to. Lahat naman po tayo na problema nung nakaraan. Lahat na apektuhan. Pero mula doon, sa mga pagsubok na yon, iniahon tayo ng Diyos mula sa paghihirap patungo sa katagumpayan. Dahil alam natin, sa paghihirap o katagumpayan, kasama natin ang Diyos. Amen. Hindi tayo iniiwan ng Diyos. Totoo po yun, maraming panahon na sa aming buhay, naranasan namin yun Yung mga pagpapala na dumating nung panahon ng pandemya, yung mga pagpapala na yon ay naibahagi natin sa iba, yun po ang pinakamaganda Hindi naman po lahat ay naapektuhan o maraming nawala ng hanap buhay. Pero may mga kapatiran din po tayo na kahit dumaan sa ganung panahon ay pinapagpala pa rin ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi kayo yung gagamitin ng Diyos upang pagpalain din yung mga taong nangangailangan. We are not destroyed. God is on our side. Nasa sa atin po ang Diyos. Kakampi po natin ang Panginoon. What is right and what is good, yun po yung pinagkakalob sa atin ng Panginoon. Kung ano yung tama at kung ano yung mabuti. The Lord says, this trial might come and go, but we need not to lament for them. Darating po ang mga pagsubok, darating at mawawala, pero huwag naman natin ipagluksa.
But instead, we should realize that they are for our own good. Marami pong pagsubok, kala natin ito ang paraan ng Diyos para tayo manglamig, ibagsak. Pero dapat po malaman natin, dumarating po yung mga pagsubok sa buhay natin para din po sa ating sariling kabutihan. Amen? Lahat po ng pagsubok na dumarating sa buhay natin may layunin ng Diyos. Kaya tayo naririto ngayong araw na to, may layunin ng Diyos sa buhay mo. Matagal na tayong hindi naka-attend. Pero pasalamat tayo sa Panginoon, naririto tayo ngayon. Nagkikita-kita pa rin, di ba? Kung nakaraan, hindi tayo nagkikita-kita. Laging nasa online stream lang tayo. Pero ngayon, pasalamat tayo sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos gumagawa ng mga kapamaraanan sa kabila ng kahirapan na iahon ng kanyang mga anak patungo sa katagumpayan. We are more than conquerors. Sabi po ni Apostle James, consider it joy when we face trials. Ituring daw po nating kaligayahan kung tayo dumaraan sa pagsubok. Kaligayahan, hindi lang basta kaligayahan, joy. Bakit po? Because our faith is being strengthened. And our faith provide patience. Kapag po tayo sinusubukan ng Panginoon, pinapalakas lang po ng Panginoon yung pananampalataya natin. At kapag lumakas ang ating mga pananampalataya, ang nagiging bunga niyan kahinahunan. Sa lahat ng bagay. Dapat po kasi itatrato natin ang mga pagsubok na yan nang hindi hadlang sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kundi sa lahat ng bagay tayo po'y maging mahinahon. Dahil alam naman natin na ang Panginoon nandyan lang Saan tawag lang yan? We are more than champion, we are more than victorious because we are more than conquerors. Another thing is, we are more than conquerors by the power of the cross. Pangalawang bagay po, tinanong ni Pablo, who can separate us from the love of God? Then he makes the list of things that cannot. Then in the middle of our text, he says, in verse 37 po, no, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Tayo higit na maging mananagumpay dahil sa Kanya na nagmahal sa atin. By the power of the cross, by the power of life and death, and by the power of the resurrection. Kaya po tayo naging mananagumpay. Kung wala po yung mga bagay na yon, kung hindi namatay ang Panginoon sa krus, kung hindi siya nabuhay, wala pong patutunguhan yung pananampalataya natin. Walang langit na nag-aabang para sa atin. Pero dahil nangyari mga bagay na yon, we consider ourselves as more than conquerors. Paul realized that he made his missionary journey, even he met oppositions, even he met persecutions. He was kicked out of the synagogue, driven out of the cities, but still God loves him. Yung mga bagay pong naranasan na yun ni Apostol Pablo, napakasasakit po nun Siguro wala pa sa kalahati ng nararanasan natin yung naranasan ni Apostol Pablo. Pero he still declares that God loves him. Kung tayo po yung lugmok na sa problema, huwag po nating isipin na hindi na tayo mahal ng Diyos. Mas higit po niya tayong minamahal sa panahon na kailangan natin ng pagmamahal. Kailangan natin ng pagkalinga. Akala kasi natin kung minsan pagka lugmok na tayo sa problema, binabayaan na tayo ng Panginoon, hindi po. Mas lalo tayong minamahal ng Panginoon sa mga panahon na yon. Dahil kailangan natin ang kalinga ng ating Diyos. Paul still proclaimed God's message. Sana po sa ating mga mananampalataya, ganun din maging pananaw natin
Kahit nahirapan na tayo, patuloy at patuloy natin iproklama ang mensahe ng ating Panginoon na ano yun, na mahal tayo ng Diyos. Na tayo iniligtas ng Diyos mula sa kasalanan patungo sa bagong buhay at patungo sa buhay na walang hanggan. We are more than conquerors. Nasabi po yan ng Apostol Pablo, mga bagay na ito dahil naranasan niya ang pag-ibig mula sa ating Panginoon. Sino po nakaranas ng pag-ibig ng Diyos? Tayo pong lahat, di ba? Tayong lahat. Wala naman magsasabi sa atin dito na hindi ko naranasan ng pag-ibig ng Diyos kahit kailan. Nung ang tanggapin mo si Jesucristo sa buhay mo, nandun ay pag-ibig ng Diyos. Nung iligtas ka niya sa mga suliranin, iahong ka niya sa mga problema, naroon na ang pag-ibig ng Diyos. So kahit po maranasan natin yung mga bagay na ito, lagi po natin na ipagmamalaki sa bawat tao, makakilala at kaibigan natin na mahal ako ng Diyos. Kahit kailan hindi ako iniwan ng Panginoon. Paul make another list of things that cannot separate us from the love of God. Sa verse 38 po, ang sabi doon, he said that neither death nor life, neither angel nor demons, it means good and bad. Neither height nor depth, it means no dimension of time. These things cannot separate a believer from God's love. Even though in these last days, marami pong tao na kinakasangkapan ng ating kaaway para po tayo dayain at iligaw. They're trying to deceive the elect if it is possible. Kaya po, ingat po tayo mga kapatid. Marami pong mga lumalabas na mga relihiyon, mga grupo na talagang kakaiba ang kanilang paniniwala sa ating paniniwala. Malayong malayo. Kaya po mag-ingat po tayo. Kung ano yung naranasan natin mula sa ating Panginoon, kung ano yung pananampalataya na kinamulatan natin nung tayo baguhin ng Diyos, huwag na po tayong huwag na tayong mag-divert sa kanila. Kasi alam naman natin, nasa conviction natin yung kung ano yung totoo o mali. Di po ba? Nothing will be able to separate us from the love of God. Yun po ang totoo. Wala po kahit sino. Is there anything else in this world can separate us from God's love? Meron ba kayong alam? Na anumang bagay na maaaring makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa Diyos? Mayroon ba? Wala naman siguro magsasabing meron. Nothing in this world. No one and nothing. God created all things. Ginawa po ng Diyos ang lahat ng bagay and God is in control of everything. Kahit po nagkakagulo na, magulong-magulo na, pero isipin po natin palagi na ang Diyos is in control of everything. Pero there is only one true thing that can separate us from God's love. Ano po yun? Sabi natin kanina, wala Pero ngayon, there is only one true thing that can separate us from the love of God. And that one thing is man himself. Tao yung maghihiwalay sa kanya. Yung sarili niya. Sa paano pong paraan? Whenever a person rejects God and His Word, kapag po tinatanggihan na ng tao ang Diyos at ang kanyang mga salita, or whenever a person harden his heart and say that is enough and not going to believe anymore. Kapag po pinatigas na ng tao ang kanyang puso at sinabi niya sa kanyang sarili, tama na yon. Hindi na ako muling maniniwala pa. Tama na yon. Naglingkod na naman ako Lagi po nating isipin mga kapatid, yung mga panahon na ipinaglingkod natin, hindi po natin mahihigitan yung mga panahon na kinalinga tayo ng Diyos. Kung minsan nakakalimot tayo pero ang Diyos hindi. Huwag po natin sabihin sapat na. Dahil ang Diyos hindi tumitigil sa paggawa sa buhay natin.
Whenever the man cut himself off from God's love, when the person hardened his heart and opened enough and long enough, ito po yung mga bagay na maaaring magpahiwalay sa tao sa Diyos. Kapag pinatigas niya masyado ang puso niya na matagal na panahon, and then he left God with no choice but to separate him. Sana po wag mangyari sa atin yon. Sana wag dumating yung panahon na tumigas yung mga puso natin. Sana laging panalangin natin sa Panginoon na, Panginoon, create in me a clean heart and renew the right spirit within me. May pagkakataon po kasi na dahil sa matinding pagsubok ay yung, siyempre, nararanasan natin ang kahirapan, nawawala na tayo ng gana. Pero sabi nga ni Haring David, Lord, create in me a clean heart and renew the right spirit within me. Lagi po natin ipanalangin yun. Sabi po sa verse 39, Paul connect God's love together with His Son Jesus. We are more than conquerors because by the power of the cross. Paul remind us, as a new believers, that we are more than conquerors by the power of life and death, and by the power of the resurrection. Mga kapatid, this is not a new message. Hindi naman po bago to sa pandinig natin, di po ba? Marami ng pagkakataon na nakarinig tayo ng ganitong mga mensahe that we are more than conquerors, na tayo mga victorious. We have seen the promises of God. We have heard the promises of God. And we believe that we are more than conquerors because of the victory of Jesus Christ. Naniniwala tayo doon? Oo, naniniwala tayo. Naniniwala tayo na matagumpay tayo dahil nagtagumpay ang ating Panginoon. Ang Panginoon, ang pinakabatong panulukan ng ating pananampalataya, batong panulukan ng ating mga iglesia. Bakit kaya dumarating yung mga panahon na ang tao ay nalalamig pa, no? Bakit kaya dumarating ang panahon na ayaw nilang maglingkod? Ang usapan po rito, mga kapatid, it is a matter of faith. Kailangan po, yung pananampalataya natin, hindi manatili na ganito eh. Dapat yung pananampalataya natin sa Diyos ay umaangat habang tayo tumatagal sa paglilingkod. It is a matter of faith. When we build our foundation through Christ and serve Him faithfully, we begin to see bit by bit of God's great love for us. And little by little, we realize that we are more than conqueror. Ito po ang dapat nating laging tatandaan at gagawin. Yung mga pundasyon ng buhay pananampalataya natin, ito po ay gawin natin sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa Panginoon ng may katapatan. At doon po natin makikita, unti-unti, nakikita natin at nare-realize natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon at kung gaano tayo naging mananagumpay dahil sa Kanya. We are victorious because of what? Because God is victorious. And we are more than conquerors because we face all these trials. At lahat ng mga pagsubok na yon na pinagdaanan natin ay ating napagtagumpayan. Alalahanin po natin, itong mga bagay na ito ay pinapaalala natin ng ating Panginoon sa atin. Dahil po, hindi po may iwasan at ito ang katotohanan na lahat po tayo bilang mananampalataya ay dadaan at dadaan sa mga ganitong uri ng mga pagsubok sa buhay. Bakit po? Kasi it is a part of our way of life. Bahagi na po yan ng buhay natin bilang mananampalataya. Magtaka kayo kung hindi na kayo nakakaranas ng pagsubok. Magtanong kayo sa Diyos, Panginoon, bakit wala na kaya akong pagsubok? Hindi na ako namumroblema. Ang hirap nun, ano? Kasi habang ang tao ay nabubuhay, dumadaan pa rin yan sa pagsubok at mga problema. Siguro, darating lang ang panahon na wala na tayong problema kapag nasa piling na tayo ng ating Panginoon. When we face Him face to face. Amen?
At bilang pong pagwawakas, we are more than conquerors because His love and grace is sufficient for us. Dahil ang pag-ibig at biyaya ng Diyos ay sapat para sa ating lahat. Hindi po natin maikakaila yun. Araw-araw tayong nabubuhay sa pamamagitan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Kung wala po yun, how can we survive? How can we go on serving God? Dahil mahal tayo ng Panginoon, naririto pa rin tayo, naglilingkod sa Kanya. We are more than conquerors because we have a crown that does not fade, a crown that lasts forever. Yung mga nakaraang linggo po, ng mga mensahe, ito po yung ating bagay na tinalakay sa pagbabalik ng ating Panginoon, kasama niya tayo maghahari. At puputungan tayo ng korona, ang korona na hindi naglalaho, korona na magpakailanman, the crown of eternal life. And lastly, we are more than conquerors because Christ overcame death on the cross. Sa lahat po ng bagay, mga kapatid, na ano man ang gagawin natin, ano man ang ginagawa natin, lagi po nating alalahanin yung mga bagay na gusto natin o yung mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Yung mga bagay po yan na maaari nating mapagtagumpayan, ang sikreto po niyan, manampalataya tayo sa ating Panginoon, na lahat ng bagay na yon ay mapagtatagumpayan natin dahil nasa sa atin na yung tagumpay. Winners na po tayong lahat eh. Amen? Mananagumpay na tayong lahat. Dinadaya lang tayo ng kaaway kapag sinasabi niya na tayo'y talunan. Wala pong talunan. Lahat champion. Amen? Pwede po bang tumayo tayong lahat?